Good morning guys! So what's up? Welcome back to another video. And for today's vlog guys ay uwi na po tayo ng Mapandan. At ayan guys, setup lang po natin itong ways natin. Actually kabisado ko naman yung daan. Pero parang na-enjoy ko lang na may tinitignan na parang sinusundang puzzle. Diba? Parang ang weird ng utak ko. Masaya na po ako doon. Kaya wag niyo na akong i-judge guys. Ayan, so sinesetup lang po muna natin. Then we're ready to go! So, syempre, huwag natin kalimutan mag-pray muna kasi meron nga akong motto dito sa motor ko, pray before start. Diba? Ang ganda guys. Sa lahat po ng sticker, yun po talagang pinalagay ko kasi yun yung nakita kong pinaka the best. Nakita ko lang po yun sa isang estudyante ko po dati sa Darakbang. Ginaya ko na rin. So, wala na akong ibang sticker na pinalagay. Actually, nag-iisip ako ng medyo matino pang sticker na hindi madudumisan, na hindi madudumihan yung motor ko. So, medyo wala pa akong naisip. Kaya suggest naman kayo guys kung ano yung suggestion yung ilagay nating sticker sa aking Honda Click. So, dito guys, nag-stop ako kasi nag-blur itong salamin ko. Especially pag ganitong umaga, tapos malamig or mahamog, ganyan guys. Kaya yun yung struggle po ng mga may eyeglasses talaga. Medyo lumiliwanag na dito and para po tayong inaalon kasi sobrang roughy road dito. Roughy road, hindi lang talaga tayo umiwas doon sa sa mga zigzag ng kalsada. Pero ganyan talaga guys. May mga part pa dito na bitak-bitak kasi nga syempre daanan ng mga truck, mga ganun. Pero okay lang, paliwanag na rin hanggang sa na-reach natin dito sa bayan ng Burgos. Saktong liwanag na rin kaya hindi na rin po tayo ganun mag-struggle. Pero nagpa-refill muna ako ng gas ko kasi hindi pa ako nagpa-refill from pagbiyahe ko dito. Pero guys, tingnan nyo, may mga laman pa namang 2 bars. Kaya grabe guys, ayan nag-fog na naman, so kailangan kong punasan ulit. And thank you kay kuya kasi gising na sila kaagad, 'di ba? So far ang aga po nilang nag-open, 'di ba? Nakakatuwa lang. Pero medyo mahal na rin po yung gas. Ay nako, nagtaas na naman yung mga bilihin, puro nagmamahalan na. Ay. So, ayan guys, nalagpasan na rin po natin ang bayan ng Burgos. Siyempre may mga part makikita nyo dito parang may fog, mga ganyan. Kasi nasa mountainous area tayo. Kanyari feeling nasa Baguio lang. Charot-charot lang natin yun. And ito guys, ito yung isa sa magandang daan. Pero dito walang signal. Pero trip ko yung kalsada dito kasi napakaluwang guys. Tapos kurba-kurba tips. Ganon. Ayan, ito yung daan from Burgos to Mabini. So ito yung bayan ng Mabini. Ayan guys, so ilang minuto na lang. Siyempre pag nasa Mabini na ako, naka-mindset na ako, ilang minuto na lang Alaminos na rin kaagad. And dito guys, puro madaming straight line naman na dito patungong Alaminos. Kaya maganda po mag-drive. Konti na lang ang corbatives. Ayan guys. And napakaluwang kasi tag 2 lanes po yung left and right ng kalsada. Kaya makakapagpatakbo tayo ng trip po natin. Yun nga lang, kailangan lang natin mag-ingat sa mga tatawid or mga biglaang susulpot na sasakyan o mga aso, mga ganon. Ayan guys. Ayan, nandito na rin po tayo sa bypass road sa Alaminos. So dito guys, talagang sinagad natin. Actually hindi naman nasagad si Asher niyan. Pero umabot tayo ng 90 guys. Diba? Nakaka-amaze. Buwis buhay guys. Parang nagmamadali. Pero actually wala naman tayong hinahabol na oras dyan. Wala lang. Trip ko lang. Ganon. Kasi wala naman tayong mga kasalubong. So ayun na guys. So back to National Highway na tayo. And road to Sual. Ayan guys. So nag-stop ulit ako doon. Kasi ba't nga ba ako nag-stop? Yung salamin ko ba ulit? Oo, ata salamin ko. Ayan guys. Nandito na rin po tayo sa Labrador. So after ng Sual, Labrador, then Lingayen. 'Di ba? Napakabilis ko. Actually kinat ko na guys yung video. Kaya yan guys, medyo mabilis yung pagpunta natin kaagad dito sa Lingayen, 'di ba? Pero wala na rin kasing masyadong view kanina kaya ni-stop ko na lang din. So pag nandito na ako usually guys sa Lingayen, actually Labrador to Lingayen, yan, mas lalong malapit na
So more than half na yung nabiyahe natin pag nandito na tayo guys. So ayan yung haring araw. Buti na lang hindi po ganun kalakas yung sikat niya kasi medyo umaambon-ambon sa iba't ibang part po ng ating nadaanan. Ayan guys, and good thing guys, hindi super init, hindi rin po umuulan, and we're safe. Ayan guys, so ganito yung oras na trip ko talaga magbiyahe kasi ano lang, parang chill ride lang, tapos happy happy, pwede niyang magmabilis, pwede mong bagalan kung anong gusto mo, kung anong trip mo. Tapos kung kayo man, 'di ba, takot kayo sa mga police, mga ganon, or LTO, pag mga ganitong oras, so far sa pagbibiyahe ko, wala naman akong na-encounter pa. So umalis po ako ng Burgos ng around 5:30. Pero usually 4:30 po kasi ako umalis. Medyo late lang ngayon kasi nga wala akong hinahabol. So ayan guys, so ditong banda na kanina nung nag-drive ako, ayan, medyo umulan na, ambon, ganon. Pero ano putol-putol yung parte ng ambon, kaya hindi na rin ako nag-stop para magkapote. So buti na lang guys, yung clouds dito makapal, tatakpan yung sikat ng araw kasi bandang dito is talagang tapat na tapat mo yung sikat ng araw, and masakit yun sa mata. So grabe si Lord, no? Very organized yung biyahe natin ngayon. Ito mas binilisan ko ng konti yung video. Naka 5 times na tayo dito kasi diretso na hanggang bahay ito. So i-voice over ko na lang siya. Nag-stop ako dyan kasi bigla na lang may umano sa mata ko na insekto. Diba, isipin nyo naka-helmet na ako, at the same time nakasalamin pa ako, may pumasok pang insekto sa mata ko. Ay nako. So ayun guys, malapit na po tayo magdagupan. Ayun guys, and good thing wala naman ang baha sa Dagupan, pero hindi naman na tayo dadaan ng mismong city. Diretso na po tayo ng Calasiao para Santa Barbara na po, and mapandan yung ating ruta kasi syempre medyo traffic na rin. Alam mo naman sa Dagupan, umaga pa lang madami ng sasakyan, kaya guys, na tayo, wala naman tayong kailangang daanan mismo sa city, kaya na lang tayo, magpapakalasyaw na lang tayo. So dito guys, naman na, okay na rin naman na yung panahon, hindi na rin po umaambon. Basa lang yung lupa, pero yung wala nang ambon. Ayun guys, so magsaside na tayo dito. And dito guys, ito meron akong natatawang ang cool, sabi ko. Merong karo dyan, very lang siya, simple, black and silver. Parang magkakasunodan sila itong mga kasama niya. Ayan po, mga 4x4 na sasakyan. Mag-overtake na lang tayo sa gilid kasi magkakasunod sila. Bali, apat-apat sila Ayan. So isipin nyo guys, diba, ang ganda pala ng sasakyan mo, namamatay. Tapos pagbuhay ka, hindi mo man lang nasubukang sumakay ng mag-ara. O ganun guys. So habang buhay pa lang kayo, let us do our best to make our lives better, kasi it's not by the works of others yung buhay natin. Sarili lang natin yung makakapagpaunlad sa sarili natin by the God's help syempre. So sa tulong pa rin ng Diyos, sa grasya pa rin ng Diyos, sa pagpapala pa rin ng Diyos. So at the end of the day, diba, siya yung pinaka-source ng lahat ng pangailangan natin, ng strength and everything. So ayun guys, and this is why I love biyahe, kasi sabi nga nila pag nagta-travel daw ang tao, maraming mga na-realize, parang it is a kind of meditation sa tao. So sa akin ganun siya nag-work, kaya nagiging therapeutic yung travel para sa akin, kasi nga sa lahat ng mga nakikita mong paligid, sa nature, sa creation, sa mga tao sa paligid mo, like hindi mo man nakakasalumuha ng directly, pero makikita mo yung kabisihan ng mga tao, and at to some point meron tayong ma-realize that sa Vanities of Vanities ni King Solomon, na paulit-ulit na lang ginagawa ng mga tao. And at the end of the day, diba, meron man tayo lahat ng kayamanan, ng katalinuhan, kung ano pang mga kagustuhan natin sa mundo. Yung satisfaction natin, hindi natin makukuha sa
sa ano man, kundi sa Lord lang. Kaya, ayun guys. And, you know, that traveling is very, guys, very, tawag na dito, nakakabuhay ng mga pangarap. Ewan ko sa akin, very meaningful ang pag-travel. Kaya, as much as possible, as much as I can, I always put myself into traveling, diba? Kasi what else could you live sa mundo, diba? So why work so much for other people? Just work for yourself, your personal development, spiritual development, and every development that you can have sa buhay mo. Yun guys, so nasa Mapandan na tayo. Kasi we are safe. Safe and sound po tayo nung nakarating ng Mapandan. Wala po tayong kasama ngayon, wala tayong kakonvoy, but God's grace and God's protection is there. Kaya I'm so grateful, and malapit ng pasukan at kulilang oras na lang bukas itong pasukan. Kaya guys, I hope everyone is doing well and fine at na-enjoy nyo sana yung bakasyon nyo. Sa akin, na-enjoy ko naman na kahit paano, pero may mga sort of na yung kulang bitin. Pero okay lang. Kasi nga, not every time naman nasa tayo pabas, diba? So we have to do work, and it is a work-life balance. Kaya, and guys, mag-ingat tayo palagi. And let us always put God first in our life. And mag-enjoy po tayo sa buhay natin, no matter how hard we try sa buhay, we will enjoy the blessings of the Lord every day. Basta God is with us. So ayun lang guys, we're at home, kaya maraming salamat sa panonood. Till next vlog, bye bye.